Hi, magandang araw. Nandito ako muli upang magbahagi ng kalakasan ng gagaling sa Panginoon. Ngayong araw na ito, ang ibabahagi ko sa inyo, nagbigay sa akin ng lakas upang maging matatag. Okay lang manghina, pero dapat alam mo sa sarili mo kung kanina ka lalapit. Kasi ang mga panahon at oras na ako'y mahina, na yung faith ko ay talagang sinusubok ni Satan. Talagang inaano na ako dahil sa kagustuhan kong lumalim, sa kagustuhan kong lumago sa presensya ng Panginoon. Ako yung pinupunturian niya. Dahil syempre hindi naman porke mananampalataya ka, accepted ka na. Tandaan mo, ikaw ang number one na hahanapin at pupuntahan ni Satan upang subukin ng iyong pananampalataya. At God allow that. Para ipakita natin kay Satan na tayo ay hindi ganun kahina, na hindi siya magtatagumpay, makaramdaman tayo ng sakit at hirap, pero alam natin sa sarili natin kung kanina tayo lalapit. Ang verse na ito ay nakapaloob sa Kawikaan 18, versikulo 10, na ang Panginoon ay katulad ng toreng matibay, kanlungan ng mga matutuwid sa oras ng panganib. Sa English po ay Proverbs 18 verse 10 ESV version. The name of the Lord is the strongest tower. The righteous run to it and is safe. Malinaw po na nakapaloob dito na kapag tayo ay nanghina at tayo ay alam natin sa sarili natin kung kanino tayo lalapit, kung kanino tayo hihingi ng lakas, hindi tayo maliligaw. Hindi tayo lalapit kung kanino o sa bote ng alak para lang makalimutan natin ang ating pinagdadaanan. Kasi nung hindi pa ako mananampalataya at hindi ko pa lubusang nararamdaman o nakikilala ang Panginoon, sa bote ng alak ako lumalapit. But ang Panginoon hindi kanya huhusgahan sa nakaraan o sa sitwasyon mo. Ang nais ng Panginoon ay sa kanya ka lagi lumapit. Siya ang unahin mo, presensya niya, pagmamahal niya at comfort niya. Ang gusto niyang una mong hanapin, na hindi kung sino pleasure o makamundo na pag-ibsa ng problema. Tandaan mo, uminom ka man ng alak, hindi mo maaalis ang sakit at paghati na iyon nararamdaman o sitwasyon na kayo malalagyan mo. Pero kapag sa Panginoon ka lumapit, paghilom ang ibibigay niya sa iyo, maapog na pagmamahal, katibayan ng loob, at pag-asa na sa kanya mo lang mararamdaman. So ano pang hinihintay mo? Lapit na sa Panginoon, tumawag ka sa kanya at naghihintay siya sa iyo. Yun lang. Bye. God bless.